Sa PGH pa to, ang deduction na 32,000. So, ang ano nila, 12% lang sinagot nila. Hindi ganun. Di ba? Bakit ganun? Ano sagot nila doon? Pinagyayabang natin yung mga benefit packages na nag-level up. 200,000, 600,000, tapos sasagutin nyo, kabilanggot. Ito, 1.5 million sa isang private hospital. No? 1.5 million pesos, ang bill, 1,541,000. Ang PhilHealth deduction, 10,700. 0.69%, wala pang 1%. Aba, anong ginagawa ng PhilHealth dito? Anong klaseng computation to? Nagagagawan ba tayo rito? O ito, total bill, 915,000. O, 915,000. Ito yung original. Deduction nila, 170,000. Ito, okay pa. Pero mababa pa rin, 18.58%. Diba? You could have done better. Diba? 548,000. Sa Iloilo to, private hospital. 548,000 ang bill. Ang deduction, 45,000. 8.28%. Diba? So, ako talagang, siyempre, bilang na-first state ako, as the sponsored author of Universal Healthcare Act na pinagmamayabang natin, na dapat ngayon, nararamdaman ng bawat Pilipino, ano itong kalokohan na ginagawa ng PhilHealth? For 30,000, 20,000. 4% lang yung percentage sa PhilHealth na sinagot sa total bill. Anong kalokohan to? All members are now all Filipinos are considered members, whether direct contributors or indirect contributors. Dapat, they should be compensated. Diba? Lahat naman ngayon. Kaya nga tayo may subsidy, yung galing sa sin taxes, yun yung pansagot natin sa mga indirect contributors sa tinatawag, PWD, senior citizen, indigents. So, dapat bawat Pilipino, under the Universal Healthcare Act, sagot na. At automatic member, pero member na ng PhilHealth. Pero, nakakainit na ulo eh. So, hindi ba violation? Napakababa. So, hindi diba? violation ng UHC law yung ginagawa ng PhilHealth, sir? And, I think, di ba? Kasi, ayon sa batas natin, dapat sagutin po nila. So, Diba? walang liability, sir, ang ang PhilHealth? No, we'll look into this and probably we will have an investigation. Anong ginagawa nila dito? Anong basis nila? Pasensya na medyo nag-iinit na ulo kasi of course, this is my baby. The UAC is my baby. I'm proud of the passage of this law. It's a landmark legislation na ngayon dapat entering 50 year na tayo ng implementation, dapat nararamdaman na ito. Pero kung ganito yung mga billing at ganito yung sinasagot ng PhilHealth, naglolokohan tayo dito. Di ba? And if needed, I would look into this. Pa-imbestigahan ko rin talaga ang PhilHealth. Anong ginagawa nila dito? Magpa-file kayo ng resolution, sir? Siguro after the hearing, I will weigh things, and if I'm not really satisfied, then I will file probably a request for investigation on PhilHealth kung bakit nagkakaganito kanilang implementation. Ang bababa eh. Diba? 20% na yung pinakamataas, may 4%, may 0.69%. Anong ginagawa nila? Nakakaano naman yan? Nakakainit ng ulo, diba? Nakaka-frustrate. And ako nagmita ulo kasi proud na proud ako pinagmamalaki na pasado na ito tapos ganito ang gagawin ng PhilHealth. Hindi nararamdaman ng tayo. Hindi na dapat to nararamdaman na ngayon. Diba? Kasi na tayo, halfway na. It's a 10-year program. We are already entering the 5th year of implementation. Actually, magsi 6 years na nga yata, 2019. Poro IRR. So, 5th year, dapat ngayon mas nararamdaman na. Ang target natin to lower. Kung maibaba na natin ng 30%, yung out-of-pocket expense, ang laking bagay na sana nun.